mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Ngayong bisperas sa Undas, ilang dumalo sa sementeryo nagreklamo. May iba na raw nakalibing sa puntod ng kanilang yumaong kaanak. Pati lapida, napalitan pa. Buwis buhay naman ang atake ng ibang mga dadalaw. Kung hindi maghahagdan sa mga apartment style ng mga nicho, no choice ang ilan kundi mag-ala Spider-Man. Mga naghahabol na makauwi sa mga probinsya bago ang Undas, patuloy ang pagdating sa mga bus terminal. Sitwasyon sa mga expressway ngayon may mga paluwas pa lang ng probinsya, live na ihahatid ng News 5. News 5 Exclusive. Sa kabila ng mga naiulat na karakasan at parusang dinaranas sa scam hub sa Myanmar, ilang mga Pilipino ang mas pinipiling manatiling magtrabaho roon bilang scammer. At eto na nga, pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2025 na si Atisa Manalo, spectacular ang ganda sa isang photoshoot. Live niyo pong napapanood ang sitwasyon sa North Luzon Expressway ngayong bisperas ng Undas. Tuloy-tuloy ang usad ng mga sasakyan sa Bukawi Toll Plaza. Yan po ang mga biyaherong hahabol pa uwi ng norte, lalo't ngayon ang huling araw sa trabaho ng ilan nating kapatid. Kung tutuusin, mas maluwag na po yan kumpara kahapon kung saan maraming biyahero na ang naunang umuwi. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange naman, marami pa rin ang humahabol na makasakay ng bus. Ang ilan mga chance passenger o nagbabaka sakali na makakuha ng ticket. Sa Manila North Cemetery, marami ang ngayon na piniling bumisita sa puntod ng mga yumaong kaanak, kaya mahigpit po ang seguridad dyan. Ang update sa iba pang sementeryo, abangan mamaya live. Nagulat ang ilang bumibisita sa Manila North Cemetery ngayong bisperas ng Undas. Ang lapida ng kanilang mga mahal sa buhay, iba na ang nakalagay na pangalan. At live mula sa Manila North Cemetery, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, lapida lang ba ang pinalitan o pati na ba ang nakalibing? Cheryl says napalitan lamang yung lapida pero may iba nang idinagdag na nakalibing sa puntod na hindi naman daw nila kakilala. Isa lang yan sa mga naging problema mula sa libo-libong nagpunta na rito sa Manila North Cemetery ngayong bisperas ng Undas. Galit ang naramdaman ni Luis Dangalan nang madatnan ng bagong lapida ng kanyang pamilya sa Manila North Cemetery. Ang dati kasi nakapangalan sa kanyang kapatid, tinanggal at pinalitan ng ibang pangalan. Hindi ko naman kakilala to. Dagdag pa niya, nagbago rin ang pinaglalagyan ng lapida. Hindi ko naman kakilala kung sinong Herodes yung nakakalibing dito na hindi naman kami in-inform. Parang wala bang respeto sa sa mga nakalibing tapos sa mga nagmamay-ari ng mga nicho. Kwento pa ni Luis, 2 taon siyang hindi nakabisita sa puntod. Sakto sa taon kung kailan nailibing ang dagdag na labi rito. Hindi naman mapapasukan ng ibang tao kung walang nag-authorize at walang nag-verify kung sino talaga yung dapat na ilibing. Idinulog niya na ito sa pamunuan ng Manila North Cemetery na nangakong iimbestigahan ang insidente. Pero para sa kanila, imposible raw na hindi alam ng kaanak na may nailibing na iba sa puntod. Hindi pwede mangyari yun. May permis siguro yung pamilya niya, baka yung may hari talaga. Ang iba namang dumadalaw sa sementeryo, buwis buhay ang atake, madalaw lang ang mga yumao. Lalo na yung mga nakapwesto sa apartment style ng mga nicho. Kung hindi kasi mag-aala Spider-Man, kailangan nilang umakyat ng hagdan para makapagtirik ng kandila o makapagpintura sa pinakatuktok. Kabaligtaran naman yan ang sitwasyon ng pamilya ni Robelyn de Asis galing Pasig. Sa ilalim kasi ng apartment sila nakapwesto kung saan dikit-dikit ang mga nicho at makipot ang daan. Mahirap din sir pero kailangan tiisin po kasi siyempre andyan yung mahal mo sa buhay po nakalibing.
Ito yung tinatawag nilang poppers o libreng libingan para sa mga kapos sa budget. Medyo malaking sakripisyo rin para sa mga bibisita rito dahil bukod sa hindi maayos yung amoy, madalas binabaha din itong lugar kapag malakas ang ulan. At kailangan din nilang yumuko dahil sa ilang bahagi nito na mababa na yung bubungan. Ang problema, may ilang nitsyong nalubog na sa putik sa tuwing binabaha ang ilang bahagi ng sementeryo. Kaya ang dating 3 layer, naging 2.5 na lamang. Umuulan po, kaso lumulubog po talaga rito, gatuhod. Nakikita nyo po na malinis ngayon dahil kasi wala pa pong ulan. Pag lumakas po ang ulan, talagang hindi mo malulusong to. Maski nakatira ka dito, mandidiri ka rin talaga. Kasabay ng dagsa ng mga bibisita, marami pa rin ang mga nakumpiskang pinagbabawal na gamit at may ilang alagang hayop din ang hindi pinapasok. Habang mayat maya naman ang pag-iikot ng mga tauhan at opisyal ng Manila North Cemetery sa loob para mag-inspeksyon. Cheryl says sa tansya ng pulisya umaabot na sa halos 70,000 yung bilang ng mga nakadalo na sa kanilang mga yumaong kaanak dito sa Manila North Cemetery ngayong araw. At paalala lang po sa mga bibisita lamang o pupunta pa lamang dito sa sementeryo, tandaan yung oras. May limitasyon lang sa oras sa pagbisita mula yan alas 5 ng madaling araw hanggang alas 9 lamang ng gabi. Kaya sa mga oras na ito, nakikita nyo, talagang tuloy-tuloy na rin yung paglabas na ng ilan sa mga nakabisita sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Cheryl says. Maraming salamat, Mon Gualvez. Unti-unti na ang nagsisikip ang trapiko sa mga expressway. Alamin natin ang lagay sa North Luzon Expressway. Live mula sa NLEX, nasa frontline ang balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, ano na ba ang lagay ng trapiko ngayon dyan? Actually, Cheryl, kung nakikita nyo dito sa aking likuran ay napakabilis ng daloy ng mga sakyan dito, napakaluwag dito sa Balintawak Toll Plaza ng North Luzon Expressway. Kanina bandang alas 4 ng hapon ay nag-ikot-ikot din kami sa kahabaan ng NLEX at nakita natin na dito sa maraming bahagi ng expressway ay napakaluwag na rin ng daloy ng trapiko. Ang sabi ng NLEX management tungkol dyan, marami kasing nakauwi na kagabi pa lang hanggang kaninang madaling araw. Pero syempre marami pa rin yung ngayon pa lang babiyahe at ayon sa mga nakausap natin kanina na biyahero, ang inaasahan nila ay matinding traffic pa rin talaga. Paano ba naman sa normal na araw-araw pa nga lang daw parusa na yung traffic, nasanay na sila, kaya naman nagbaon na sila ng mahabang pasensya ngayong bisperas ng undas dahil sa inaasahang posibleng pagbigat nga ng trapiko dito sa NLEX. Ayon sa NLEX Corporation, halos 250,000 sasakyan ang dumadaan araw-araw dito sa NLEX. At ngayong maraming pauwi, inaasahang madadagdagan yan ng 5 hanggang 10%. Ayon din sa NLEX management, kahit marami na ang nagsipag-uwian kagabi, may asahan pa rin konting pagbabagal ng usad sa ilang bahagi nitong expressway. Kanina nagkaroon ng pagbabagal sa bandang San Fernando hanggang Dau. Karaniwan nagsisikip din ang daloy ng trapiko sa bandang Karuhatan, Marilao at Candaba Viaduct, kaya nakahanda ang toll operator na maglagay ng counterflow lanes. Samantala, marami pa rin ang nagpapakabit ng bagong RFID stickers na maaari nang gamitin sa anumang expressway ng Metro Pacific Tollways at ng San Miguel Group. Gayunpaman, nananatili pa rin bukas ang mga cash lanes sa mga toll plaza. Pagdating naman dyan sa South Luzon Expressway, nagsagawa ng inspeksyon si Health Secretary Ted Herbosa sa mga itinayong emergency tents at isa-isang chinek ng kalihim ang mga kagamitan ng medical teams maging ang mga DOH ambulance. Hinimok din niya ang mga driver na manatiling kalmado upang maiwasan ang road rage lalo na't inaasahan ang mas maraming motorista. Cheryl, nagpaalala rin si Secretary Herbosa doon sa mga pupunta doon sa mga family gatherings, mga family reunion na kung hanggat maaari ay magsuot sila ng mga face mask lalo na kung nakakaramdam sila ng sintomas ng influenza-like illnesses katulad ng ubo, sipon at lagnat. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mayang gabi mga kapatid og sa tanang nagatanaw sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Mauna ni ang una sa balitang showbiz. Embracing the 60s era si kapatid star Dylan Minor para sa kanyang role sa Metro Manila Film Festival entry na Manila's Finest. Abot-abot din ang papuri niya sa lead star na si Piolo Pascual na super helpful daw sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Smooth at suave. In character na inabutan ng News 5 si kapatid star
Dylan Menor as policeman Efren Taguyunon. Nagpo-photoshoot siya para sa MQuest at Signal MMFF entry na Manila's finest. I was on the 60s talaga kasi ang ganda ng production design, ang ganda ng set design. Mga lumang kotse, tapos lumang signages, tapos mga uniforms namin, very 60s, 70s. So, ang ganda. Old soul daw talaga ang Harana Pop heartthrob at bilang paghahanda, nanood daw siya ng classic Filipino film. Bonus din daw para kay Dylan na makatrabaho ang bida ng Manila's finest na si Piolo Pascual. I actually asked him a few questions. Curious ako, like, he's been in the industry for so long, so I've asked for advice, tips, and kung ano yung mga pinaka-challenging movies na nagawa niya, yung mga ganong klaseng tanong. And he was very open, he was very, ang galing, he was very, ang bait. Bukod kina Piolo at Dylan, nasa Manila's finest din sina Riga Peralejo, Ashton Olviga, Jasmine Curtis Smith, Cedric Juan, Kiko Estrada, Enrique Hill, at marami pang iba. Abangan ang Manila's finest sa Metro Manila Film Festival ngayong Pasko. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, ilang pasaherong uuwi sa probinsya para sa undas. Ngayon pa lang nagdaratingan sa mga terminal. Ilang sementeryo sa Masantol, Pampanga, ilang taon nang lubog sa baha at nilulumot pa. At Miss Universe Philippines 2025, Atisa Manalo sexy and fierce sa kanyang photoshoot. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Bahagyang bumaba ang bilang ng mga pasahero sa PTEX na nauuwing probinsya ngayong araw at live mula sa PTEX. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, marami pa ba ang mga pasahero dyan? Sa sinasabi nga ng PITX na bagyang bababa na yung bilang ng mga pasahero dito sa PITX. Pero dahil nga ngayon lang nag-day off, yung ibang ngayon lang nakasweldo, kaya marami pa rin yung mga kababayan natin na last-minute biyahero ang babiyahe ngayong araw sa mga probinsya para makauwi sa araw ng undas. Patuloy ang pagdagsa ng mga pasahero na uuwi ng mga probinsya sa Parañaque Integrated Terminal o PTEX. Ang ilan sa mga nagpunta sa terminal, sinamantalaan 2 araw na day off para makauwi ng probinsya. Yun po ang rest day ko po. Bali, 2 days po yung sa stay sa bahay. Ang biyaherong si Charles may bitbit mang parcels patungong Bicol. Ngayon lang nagkaroon ng na bakasyon ba? Hindi na wala nang Tapos supposed to be that kahapon. Ayoko na mag-risk, baka sakali, baka wala talaga kasi galing ako sa office. So ngayon, sinubukan ko lang na magbaka sakali. Ayon sa pamunuan ng PITX, bagyang bumaba na ang bilang ng mga pasahero ngayong araw dahil may mga nauna ng bumiyahe nung mga nakaraang araw. Kung iba po natin mga pasahero ay nakapag-travel na since Monday pa lamang, and then syempre kagabi marami na pong nakapag-travel going to the provinces. Sa kabila nito, posible pa rin umabot sa hanggang 200,000 ng mga pasahero sa PTEX. Sa mga gustong mag-walk-in, huwag mag-alala dahil hindi pa naman magkakaubusan ng mga tiket at may mga biyahe pang masasakyan. Paalala lang sa mga pasahero, i-secure ang inyong mga tiket pumunta sa tamang gate station para iwas abala. Mahigpit ding pinagbabawal na ipasok sa terminal ang ilang gamit gaya ng matatalas na bagay at mga madaling magliyab. Nakantabay naman ang mga pulis at mga rescue volunteers sa mga gate ng terminal sakaling may emergency. Nandito tayo sa area ng mga gate ng sinasakyan ng mga pasahero rito. Isa sa paalala nga ng PITX, dapat meron kayong ticket, tama yung oras at may boarding pass kayong dala bago kayo bumiyahe. Ilan sa mga nakikita nating paraan dito kaya maraming tao ay dahil ito ay nagiging port of destination, yung LRT, jeep,
taxi at mga bus. Sa mga kabayan nating uuwi sa mga probinsya ngayong araw, available pa po ang ticket. Kaya huwag kayong mangamba at huwag magmadali at happy biyahe sa inyong araw na ito. Sis. Maraming salamat, Gary De Leon. Maraming turista ang inaasahang dumagsa ngayong long weekend sa Baguio City. Marami rin ang uuwi sa mga probinsya mula sa lungsod. Pero ilan sa kanila ilang oras nang naghihintay sa mga terminal makasakay lang pauwi. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Alas 2 ng hapon pa lang, pumila na sa terminal ng bus si Hana para umuwi sa La Union. Ito'y matapos siyang bumili ng mga bulaklak na ibebenta ngayong Undas. Pero mag-aalas 6 na, hindi pa siya nakakabili ng ticket. Yung ticket pa lang po, yung mas nauna pa sa amin is 7 p.m. pa. So baka mga 9 na po kami makakabiyahe. So exhausted din po pag uwi. Ang mga gurong ito naman mula Tarlac, sinulit ang kanilang wellness break sa Baguio City. Pero ngayong pauwi na sila, napalitan ng pagod ang kanilang pahinga dahil sa haba ng pila sa terminal ng bus. Hindi po namin alam kung anong oras na po kami makakauwi. Ilan lamang sila sa daan-daang pasahero sa mga terminal ng bus pauwi sa mga probinsya ngayong Undas. Halos magkapalitan na ng muka ang ilang biyahero dahil sa siksikan at haba ng pila. Pero sa kabila ng sitwasyon, pagtitiyak ng bus operators. Lahat po, natugunan po natin. Sabihin lang po doon sa yung direktiba po ng LTFRB, nagbigay po sila ng mga special permit para po matugunan po lahat ng mga biyahero po natin. Maliban sa mga magsisi-uwian, pinaghahandaan din nila ang mga magsisi-akyatan sa Baguio ngayong long weekend. Meron na po tayong mga fully book po dyan, may mga advance booking na po tayo sa mga joy bus po natin, sa mga deluxe po. Tiniyak naman ng pamunuan ang mas mahigpit na seguridad sa loob ng terminal. Samantala, nagsagawa kahapon ang PIDEA CAR, katuwang ang PNP, DOTR at Regional Highway Patrol Unit ng random drug testing sa iba't ibang bus terminal sa Baguio. Yan ay para matiyak na ligtas ang mga biyahe ng mga pasahero. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Susunod, sako-sakong buto na hindi kinuha ng mga kaanak nakatambak sa botega ng isang sementeryo. Ilang sementeryo naman sa Pampanga, mistulang ilog. At presyo ng mga bulaklak sa Dangwa, Alamin. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Inaasahang aabot sa 1 milyon na ang dadalaw sa Manila South Cemetery ngayong Undas. At para makaiwas sa siksikan sa weekend, marami na ang bumisita ngayong Biyernes. At live mula sa Manila South Cemetery, nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. JC, gaano na ba karami ang mga tao dyan? Cheryl says, tuloy-tuloy pa rin nga yung pagpunta ng ating mga kapatid dito sa Manila South Cemetery. Ngayon pong bisperas ng Undas, marami sa kanila ay iniwasan po yung posibleng dagsa ng mga tao bukas. Maghapong walang patid ang pagbuhos ng mga dalaw dito sa Manila South Cemetery ngayong bisperas ng Undas. Sa entrance, hiwalay ang pila ng mga babae, lalaki, senior citizens at persons with disability. Lahat sila iniinspeksyon. Bawal magpasok ng mga sigarilyo, alak, loudspeakers, gamit pang sugal at lighter. Kung meron, kumpiskado agad ito. Pati mga fur baby, no entry. Kaya si Raquel, no choice kundi iwanan sa entrance ang alagang aso. Wala magbabantay ho. Kasi last year may nakapasok eh. Nagbaka sakali lang. Na eto, ang liit eh.
Sana pwede. Ang mga bata nilalagyan ng tag na may pangalan at contact number ng magulang o guardian para madali silang mahanap sakaling maligaw. 600,000 hanggang 1,000,000 ang inaasahang bibisita sa Manila South Cemetery. Doble yan ng kalahating milyong bisita noong isang taon. Long weekend kasi kaya mas marami ang inaasahang dadalaw. Ang senior citizen na si Becky, minabuting agahan na ang pagdalaw sa mga yumaong kaanak. Kasi po bukas po napakadaming tao, crowded. Alam niyo naman po mga senior, po napakahirap po, lalo po pag uulan pa. Mahigit 1,000,000 ang nakalibing sa 25 ektaryang Manila South Cemetery. Kaya may ilang nahihirapang hanapin ang dadalawing puntod tulad na lamang ni Jocelyn. Nagpatulong pa siya sa pamunuan ng sementeryo. Nagpaikot-ikot, hindi rin po makita. Sabi ko, hala, ang dami na nating naghanap. Gusto ko nang sumuko, parang hinihila pa rin yung paa ko na maghanap. Baka talagang gusto niya talagang magpapunta. May grave finder naman ang Manila South Cemetery na maa-access sa kanilang website. Kung maraming puntod ang nabibisita, meron din namang tila napabayaan na. Masukal, nilulumot at nakalubog sa tubig ang ilang nicho. Gagawa naman daw ito ng paraan ng lokal na pamahalaan ng Maynila pero baka pagtapos na raw ng undas. Sa ngayon, mahigpit ang seguridad sa paligid ng Manila South Cemetery. Bukod sa police assistance desks, nasa 35 CCTV cameras ang nakakalat sa paligid ng sementeryo. Sa mga gumagawa ng masama, mga tolonges dyan sa Gedli, para maiwasan na magkaroon ng mga insidente ng snatching or nakawan. May first aid station para sa mga mangangailangan ng atensyong medikal. May libreng sakay naman para sa mga senior citizen, buntis at may kapansanan. As of 6 p.m. ay umabot na nga sa 37,000 individuals yung mga nagpunta po rito sa Manila South Cemetery. Bukas po itong sementeryo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Bawal mag-overnight. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Maagang bumisita ang ilan nating kapatid sa Bagbag Cemetery sa Quezon City. May ilan namang sinamantala ang pagkakataon para makapagnegosyo sa loob ng sementeryo. At live mula sa Bagbag Cemetery sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Ian, marami pa rin bang dumadalaw dyan? Cheryl, nagsisimula na ngang magsipag-uwian yung ilang mga kapatid natin na bumisita sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Bagbag Cemetery. Pero may mga ilan pa rin naman na mga tao dito na sinusubukang humabol para bago matapos yung curfew, mabisita nila yung mga kamag-anak nila. Pero ang reason daw nila dito ay dahil bukas daw panigurado siksikan. Mahigpit ang seguridad sa Bagbag Cemetery sa Novaliches, Quezon City. Kinumpiska ng mga otoridad ang mga pinagbabawal dalhin sa loob tulad ng sigarilyo, speaker, matutulis na bagay, alak at mga gamit pansugal tulad ng baraha. Bawal din magdala ng flammable materials. Dahil apartment type ang mga nicho rito, kanya-kanyang diskarte ang mga kapatid natin para makapagtirik ng kandila. May mga caretaker ding business-minded. Nagpapaarkila sila ng hagdanan sa halagang 30 pesos. Pati mga upuan, pinaparenta rin sa halagang 20 pesos. Ang pamilya ni Aling Rowena, kinailangang maghagdan para mabisita ang kanilang yumaong kaanak. Kasi mataas, pang-apat na ano. May kamag-anak na po kaming Spider-Man, siya po paakit. Si Patrick, mas piniling pumunta ngayon habang maganda pa ang panahon. Medyo mas maluwag kaya bukas, kung bukas ka pupunta. Mas maganda ngayon. Baka mulan. Kawawa rin kasi yung anak ko. Mahigit 100,000 ang nakalibing dito sa Bagbag Cemetery, na isa sa pinakamalaking sementeryo sa Quezon City. Kada kanto ng sementeryo may assistance booth at mga pulis na handang umalalay sa mga bisita. Mayroong ding mga taga-Philippine Red Cross na nakabantay sa first aid booth. Para naman sa mga inaantok at nauuhaw rito, may libre pang tubig at kape. Cheryl, sa latest crowd estimate ng pamunuan ng Bagbag Cemetery, tinatayang umabot na sa 24,000 yung bilang ng mga katao na bumisita rito ngayong araw lang na yan at inaasahan nila na posibleng umabot ng 30 milyan bukas. Paalala na rin natin sa mga kapatid natin na nagnanais pang humabol ngayong gabi hanggang 10 p.m. lamang yung curfew at muling magbubukas yung sementeryo alas 6 na po ng umaga bukas. Yan muna ang latest mula dito sa Bagbag. Cheryl? Maraming salamat, Ian Suyo.
Hindi lahat ng yumao ay dinadalaw ngayong undas. Sa isang sementeryo sa Cebu City, sako-sakong kalansay ang nakatambak lang sa bodega. Sa frontlining balita si John Arua ng News 5 Visayas. Mistula ang mga basura, ang patong-patong na mga sako na yan. Pero ang laman yan, mga buto ng tao. Ayon sa caretaker ng Careta Cemetery, pinakamalaking public cemetery sa Cebu, nasa mahigit 2,000 ka-unclaimed bones o mga butong hindi na kinuha ng kanilang mga kaanak. 5 years lang ang natin ang kontrata. Nag 5 years nga, hindi pa sila pumunta sa sementeryo. Hindi nila siguro nakalimutan nila na 5 years na. I-exhume na namin yan. Ngayong undas, nasa 20 pamilya na ang pumunta sa bodega para kunin ang mga buto ng kanilang mga yumao. 10 sa kanila ang tuluyan ng hindi nahanap ang kanilang mga kaanak dahil nailagay na sa mass grave. Ngayong araw, may ilang mga pamilya pa ang umahabol sa paglilinis at pagpipintura ng mga nitso. May mga nagtirik ng kandila, nag-alay ng bulaklak. Si Tatay Dionisio, inabutan naming bumisita sa puntod ng asawa at 2 anak na nasawi dahil sa sakit. Anya, sa edad na 75, sariwa pa rin ang alaala ng kanyang mga mahal sa buhay. Mahal na mahal ko sila. Kahit lumisan na sila, andito pa rin ako. Kumpara sa ilan, ang undas ay pag-alala at pagbisita sa yumaong mahal sa buhay. Paraan naman ito ng ilan para kumita. Gaya na lamang ni Rimbert na kumukuha ng pangkain sa paglilinis ng mga nitso. Para pambili ng bigas at pambayad ng utang. Matagal kong ginagawa to. Kung walang undas, sa lansangan ako nagbebenta ng saging. Nasa 350 pesos ang bayad para magpailaw sa mga puntod sa loob ng 3 araw, habang 300 pesos naman kung magpapapintura ng nitso. 50 pesos naman ang bayad kung magpapalinis ng puntod. Inaasahan ngayong weekend, bubuhos ang libo-libo mga residente na dadalaw sa Careta Cemetery. May mga nakatalaga na rin mga pulis para magbantay sa seguridad. Nagbabalita mula sa frontline. John Arua, News 5, Visayas! Maaga nang bumisita ang ilan nating mga kapatid sa mga sementeryo sa Davao City. Yan ay para makaiwas sila sa dagsa ng mga tao bukas. Ania, sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Ang senior citizen na si Nanay Cesar Tiria Saison tuwing bispiras dumadalaw sa puntod ng asawa dito sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City. Ngayon kami dumalaw kasi wala pang masyadong tao. Alam mo naman, pag tumatanda, ayaw na sa mga maraming tao. Si Nanay Teresita, bagamat babalik siya bukas sa araw mismo ng undas, dumalaw na siya ngayon para sa karawan ng namayapang asawa. 7 years na siya nawala. 7 years na siyang pumanaw. Every year ako dumadalaw dito. Okay ngayon dumalaw kasi hindi masyado maraming tao. Isa lang ang Roman Catholic Cemetery sa 53 sementeryo sa lungsod na dinaragsa ng mga tao tuwing undas. Dito rin nakalibing ang mga magulang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero hindi pa ito dinadalaw ng kanilang pamilya. Mahigpit ang ipinapatupad na seguridad sa lahat ng sementeryo ng lungsod. Sa entrance pa lang ng mga sementeryo, isa-isang iniinspeksyon ang mga dalang gamit ng mga bisita. Hindi pinalulusot ang mga may dalang matutulis na bagay, pampaingay at mga gamit pang sugal gaya ng baraha. Bukas ang 10 pampublikong sementeryo ng Davao City mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Bawal ang overnight. May naka-standby namang mga medical team sa bawat sementeryo. Higit 1,000 pulis din ang idineploy ng DCPO para sa seguridad sa undas sa Davao City. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Bigo sa Hong Kong Open ang pambato nating si Alex Ayala. Pinataob siya ng kapwa rising star at world number 21 na si Victoria Mboko ng Canada. Nakuha ni Ayala ang unang set pero nag-dominate na si Victoria sa 2 sumunod na set. Ito ang huling tournament ni Ayala ngayong taon. Una na rin siyang nalaglag sa doubles tournament. Nadagdagan pa ng gold medal ang Team Philippines sa Asian Youth Games sa Bahrain. Nang ibabaw si Isabella Jocelyn Butler sa Jiu-Jitsu 63 kg category. Tinalo niya
si Aisha Al-Junabi ng United Arab Emirates via elbow submission. Ito na ang ikapitong gold medal ng ating mga pambato sa torneo at last day na ng tournament ngayong araw. Yan muna ang latest sa frontline ng sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, ilang nicho sa isang sementeryo sa Pampanga lubog pa rin sa baha. News 5 exclusive. Ilang Pinoy ayaw pa rin umalis sa scam hub sa Myanmar kahit na minamaltrato. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang K-alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Ilang dekada ng lubog sa baha ang ilang sementeryo sa Masantol, Pampanga. Kaya tuwing undas, pahirapan ang pagbisita sa mga puntod. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Nagbistulang ilog ang public cemetery na ito sa Masantol, Pampanga. Ang ilang nicho, lubog sa baha na nagkulay lumot. Hindi nalalayo dyan ang sitwasyon sa Holy Spirit Memorial Park at Santa Elena Memorial Park. Ganito ang dekada ng problema sa mga sementeryo na yan sa bayan ng Masantol. Sa kabila ng ganitong sitwasyon, may ilan pa ring dumalaw sa mga namayapa nilang mahal sa buhay. Si Amapola, na galing pa ng Caloocan, nahirapan sa pagtutulos ng kandila dahil lubog sa baha ang nicho. Mahirap kasi yan lubugoy. Tapos yung mga kasama namin, nandun lang yung mga bata. Hindi na sila makapagsindi ng kandila. Ayon sa lokal na pamahalaan, tinutugunan na nila ang problemang ito. Line up na may mga nakaalaan ng budget para i-address ito para next year hindi na ganito ang dadanasin ng mga taga-Masantol. Okay. Pero in the meantime, kailangan natin maging creative, kailangan natin maging understanding din sa part naman ng public na maintindihan nila na kailangan gawin ito ng... Naglagay ng sandbag sa mga sementeryo para madaanan ng mga bibisita. Pero maging mga ito, inabot din ng tubig baha. Kinordonan din ang ilang bahagi ng mga sementeryo na masyadong malalim ang baha. At dahil may mga nichong hindi mapuntahan, may mga tent na lang na inilagay para magsilbing common area ng mga magtitirik ng kandila at mga magdadala ng bulaklak. Paalala rin ng lokal na pamahalaan sa mga pupunta sa mga sementeryo, lalo na sa mga senior citizen, na huwag nang lumusong sa baha para makaiwas sa sakit. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Silipin naman natin ang presyo ng mga bulaklak sa Dangwa, Maynila ngayong bisperas ng undas. At live mula sa Dangwa, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, nagtaas na ba ang presyo ng mga bulaklak dyan? Sis, nagmahal na ang presyo ng mga bulaklak dito sa Dangwa, sa Maynila. Pero kahit nagtaas ng presyo ay marami pa rin namimili ng bulaklak dito para sa undas. Kumpara nitong mga nakaraang araw, tumaas ng kalahati ang presyo ng mga bulaklak dito. Ang mabiling bulaklak tuwing undas tulad ng Malaysian Moms at Radus, naglalaro sa 250 pesos hanggang 350 pesos ang isang bundle. Ang carnation naman nasa 250 pesos kada bundle. Kung may budget naman, pwede kayong bumili ng isang bundle ng orchids sa 1,000 pesos. Ang Anturio, nasa 350 pesos hanggang 650 pesos depende sa laki. Ang mga flower arrangement naman naglalaro sa 200 pesos hanggang 2,000 pesos. Ayon sa ilang nagtitinda rito, mas maganda ang bentahan ngayong taon kumpara noong 2024. Marami raw kasing napinsalang taniman noong nakaraang taon dahil sa bagyo at masamang panahon. Sabi rin nila, hindi na raw magbabago ang presyo ng bulaklak dito hanggang bukas o sa mismong araw ng undas. Pero posible itong bumaba pagdating ng November 2. Ses, para sa mga kapatid nating balak mamili ng bulaklak dito sa Dangwa, pas naman ang mga tindahan dito buong magdamag. Pero maghanda raw dahil marami pa rin mamimili hanggang mamayang madaling araw. Sa ngayon, maluwag pa naman ang daloy ng trapiko sa Laonglaan, Dimasalang at Maria Clara. Pero baka matraffic na rin mamaya kung dadami pa ang mamimili rito. Ses? Maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes.
Weather update tayo mga kapatid, dalawa na po ang binabantayan nating low pressure area. Ito pong low pressure area sa loob ng PAR ay nabuo lamang kani-kanina at yan po ay huling namataan ng pag-asa sa layong around 160 kilometers west-southwest ng Coron, Palawan. Pero ito po ay mababaw na low pressure area lamang at hindi natin inaasa maging ganap na bagyo at posible lang din malusaw. Pero sa ngayon, yan po ay nagdadala ng mataas na tsansa ng pag-ulan at mga thunderstorms dito po sa area ng Palawan. Samantalang patuloy nating binabantayan ito namang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na huling namataan ng pag-asa sa lying around 1,595 kilometers east ng northeastern Mindanao at yan po ay posibleng lumakas at maging bagyo in the next 24 to 48 hours. If maging bagyo po yan at makapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, yan po ay mabibigyan ng local name na Tino. Ito pong ating binabantayang sama ng panahon ay patuloy na kikilos, pakanluran, hilagang kanluran at maaaring makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. At yan po ay sa ngayong weekend nga, hindi pa po yan makaka-apekto sa akin, pero sa darating na Lunes, yung kanyang trough or extension ay aabot na po dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao at mas malapit pa po yan dito sa eastern Visayas sa darating na Tuesday. Sa ngayon, posible pa pong magbago yung kanyang lakas at direksyon pero ito po ay patuloy nating babandayan dahil kapag panahon nga ng amihan, mataas po ang tsansa na nagla-landfall o tumatama sa lupa yung ating mga bagyo. Samantalang, ito po nga mong binabantayan natin sa mga panahon ay wala pang direktang epekto sa atin. Ngayong this weekend, makakaasa po tayo ng maganda at maaliwalas sa panahon. Sa malaking bahagi na po yan ng ating bansa, pero meron tayong mga posibleng thunderstorms dulot ng ating intertropical convergence zone sa mga areas ng Mindanao, Visayas at Palawan. Nag-extend din po yan sa area ng Bicol region. Ang natitirang bahagi ng Luzon, makakaasa rin po tayo ng maaliwalas sa panahon pero posible pa rin po yung ating mga isolated o mga localized sa pagulan at thunderstorms tuwing hapon at gabi. Ganun din po ang ating aasahang panahon dito sa Metro Manila. Magiging maganda po ang sikat ng araw sa umaga hanggang tanghali ngayong Ondas weekend. Pero pagsapit po ng hapon, meron tayong mga posibleng pulo-pulo o mga isolated lamang o yung mga pagulang hindi naman tumatagal at mga posibleng thunderstorms. Kaya ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. At yan muna latest sa ating ilagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Puran, na laging may panahon para sa iyo. Mistulang modernong komunidad sa gitna ng bundok ang isang scam farm sa Myanmar. Pero sa likod ng magandang pasilidad ay mga kwento ng pang-aabuso sa mga kababayan nating nagtatrabaho roon. Nasa frontline ng balitang yan, si Raynel Pawid, exclusive. Sa unang tingin, akalain mong modernong apartment ang mga gusaling ito sa Myanmar. Nakaparada pa ang mga mamahaling kotse. May basketball at badminton court pa. Pero ang lugar na yan, pugad pala ng scam kung saan nagtatrabaho pa ang higit 100 Pinoy. Sa eksklusibong video na ibinigay sa News 5, makikita ang mga pinagdaanan ng mga scam hub worker para makarating sa lugar. Bumiyahe raw ng 7 oras ang mga Pinoy mula sa border ng Thailand. Maputik ang kalsada paakyat ng bundok at bibihira ang tao o bahay sa dinaraanan. Noong 1 linggo, nilusob ng Myanmar military ang scam hub at nailigtas ang higit 200 Pinoy. Ramdam sa kanilang pinaghalong kaba at mananabik na makatakas sa bangungot ng pasilidad. Tara, yung pinakabos namin. Ayun na nakaligtas na kami sa bed. Nagtatakbo ng space na. Basta na walang magagawa sa atin yan. Dali. Takbo. Tatakbo na po kami. Ang ilang gamit ng mga tumatakas na Pinoy, pilit pa raw kinukuha ng mga Chinese scam boss. May mga hawak na kasi silang video ng pang-aabuso gaya ng pagpapatakbo sa ilalim ng araw. Hubad na larawan ng kalaswaan at mga larawan ng mga katawang tadtad ng pasa mula sa pambubugbog tuwing hindi nakakabudol. Sinusunod na nila yung mga ebidensya, mga papel kung ano-ano yung tatakbo ng mga Chinese. Sa mensahe na nakuha ng News 5 sa isang Pinoy scam hub worker, may ilang kababayan tayo na nais pa ring manatili at magtrabaho bilang scammer. Paliwanag ng grupong Global Initiative Against Transnational Organized Crime, pinaghalong takot at panguuto ang mga dahilan bakit may iba pa ring nananatili sa scam hub. So some of these individuals are afraid to leave, often because they fear they will be subject to criminal proceedings if they exit Myanmar through Thailand. Others still are afraid that the criminal groups will hunt them down or hunt their families down if they do decide to lead. May iba rin daw na bahagi na ng transnational crime group kaya malakas na ang loob na magpatuloy sa pambubudol. Sabi ng Department of Migrant Workers, 2 sa mga kababayan natin na nasagip sa loob ng scam hub sa Myanmar ay buntis. Ang ilan sa kanila nakapag-asawa na ng kapwa scam hub worker at ang iba naman ay hinalay umano ng kanilang Chinese big boss. Patuloy naman ang koordinasyon ng 15 pang Pilipino para masaklolohan sa loob ng scam farm.
Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Susunod, tourism video ni Atisa Manalo para sa Miss Universe 2025, pasabog. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Pasabog ang tourism video ng Philippine Bet na si Atisa Manalo para sa Miss Universe 2025. May title yan na Mabuhay. Ipinakita ni Atisa ang ganda ng Pilipinas mula sa nagagandahang tourist attractions, masasarap na pagkain at kultura ng bansa. Bago yan, ibinahagi rin ng ating pambato ang kanyang concept photos wearing nude to red ombre long gown. Looking sexy and fierce naman ang atake ni Atisa sa kanyang black one-piece swimsuit. Sa linggo, November 2, nakatandang lumipad si Atisa pa Bangkok, Thailand. Sa November 21 naman, ang pageant kung saan susubukang makuha ni Atisa ang 5th Miss Universe crown ng Pilipinas. Aatangin ninyo usab sa Lunes diri sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas.